ano ba yung rental property outlook natin this 2024. Okay? At ang naging resource ko dito is of course Colliers Philippines, no? So sila yung isa sa mga premyadong kilalang organizations talaga to that deal with real estate. So ang sabi nila, so nagsa-start na daw na mag-recover after reeling from the debilitating impacts of COVID in 2020 and 2021. At nako, ako po ay talaga namang isa rin sa mga um, na ano no, naapektuhan talaga niyang COVID-19 na 'yan, nakakaloka, 'di ba? So, 'yon. At least nagre-recover na. Okay. So, 'yon. And then may mga office development opportunities and second and third tier cities. So ang first tier cities kasi natin ay ito yung Metro Manila, Cebu and Davao if I'm correct, ano. And then yung mga second and third tier cities natin, ito na yung mga Bacolod, Iloilo, mga third tier cities naman would be let's say Cabanatuan, mga Dagupan, mga ganyan, no? So may mga office development opportunities daw doon. Sa Metro Manila, medyo mahina yung office development opportunities. Meron ding opportunities for outside of Metro Manila na residential development siya, pero resort themed daw dapat. Okay? Pero ako nung tinitingnan ko nga ito ay parang pang ano siya, no, pang big real estate developers. Parang hindi tayo pasok sa mga trends na ito. So ang gagawin ko ay uh, with these kinds of developments, paano tayo makakasungkit ng opportunity? Nasaan yung opportunity for us? Kasi kung nandito ka at meron kang bilyong-bilyong piso, mukhang nasa maling webinar ka, 'di ba? Meron po bang bilyonaryo dito sa natin, sa mga participants natin? Kasi kung meron ako, nasa maling session po kayo. Dahil pang ano po, ito pang small time real estate investors, no? Ayan. Okay. Ano pa yung sabi, no? Ang sabi pa sa report na to, yung mga mall operators daw, nagko-curate siya ng activity centers. Yun na yung kanyang nagiging role ngayon, 'di ba? Kung mapapansin nyo sa totoo lang, maraming mga bakanting spaces ngayon sa mga malls, no? Maski nga pumunta tayo sa Mega Mall, pumunta tayo sa Robinsons, no? Ang daming mga bakanteng mga malls. So ang ginagawa na nila ngayon dahil yan sa pagbaba ng ng mga retail stores. So ang mas ginagawa nila ngayon ay ano ba yung mga activities na pwedeng gawin in the mall para pumunta pa rin yung mga tao. Kaya mas maraming restaurants, no? At mga offices ang napupunta sa mga malls ngayon, no? Sa hotel operators naman, may aggressive launch daw ng homegrown and foreign brands, no? In terms of our hotels, okay? And meron ding mga may mga industrial locators. Tumataas din ang mga industrial locators kasi may sunshine industry on electric vehicles. Okay? So, yun nga ang tanong dito, sir, hindi naman kami mall operator, wala naman kaming hotel, hindi naman kami nag-ooperate ng industrial level. At wala din naman kaming mga building na pinapaupahan bilang opisina. So, um, how do we get opportunities for this? Of course, kapag nagkaroon ng mga mga office developments diyan, kapag na so pag nagkaroon ng office developments, ibig sabihin may magiging mga employees, no? Pag may mall operator, syempre may mga empleyado ulit diyan. Ganun din sa hotel operators at ganun din sa industrial locators. So may mga empleyado diyan. At yung mga empleyado doon, actually, yun yung ating tatargetin na mabibigyan natin sila ng affordable housing, no? Para mag-support doon sa mga sunshine industry ng electric vehicles, sa mga resort and hotel operators, sa mga mall operators, sa mga businesses, 'di ba? Na nag-ooperate doon sa mga malls, na magkakaroon ng empleyado 'yan eh. So nagkakaroon ng domino effect kumbaga. So tayo, itong mga to na mga insights na binanggit sa Colliers would be
relevant for the big organizations. Pero sa atin, mayroon din siyang epekto dahil hindi naman pinapansin ng mga big developers yung mga market na gusto nating lagbigyan, no, ng housing, no? Itong mga empleyado ng mga organizations na to, no? So there would be housing support for employees resulting from the business opportunities or business growth arising from real estate development. Kung tinatanong nyo ano yung MVR, yan po ang aking acronym, no? Mariel Vincent Rapisura. So nilagyan ko lang siya para may ano yung insight from the insights, no, na nakuha ko with our research. Okay? So yun, if you have any questions, so feel free to butt in or send a chat, no, para lang maging lively tayo. Ayun. So tapos sa mortgage rates and supply, if you take a look at this, no, yung pre-selling and pre-selling take up versus mortgage, no, ng ano natin ng properties natin. So yung take up ay mas mababa, no? At pag tinitingnan mo yung pre-selling take up ay bumaba siya, 'di ba? At yung pagbaba niya actually ay na-aggravate lang ng pandemic. Pero yung trend 2018 nag-start 2019 nag-start ng bumaba yung pre-selling at ng mga properties. At anong sinasabi nito? Yung mga pre-selling of properties mukhang nasa-saturate na yung market at kulang na yung mga buyers, no, for that kind of segment, no? And then tumataas din yung mortgage. Pag tinitingnan mo actually yung mortgage rates natin, hindi nga siya kasing steep sa pagtaas katulad sa ibang bansa, ano? So, yun. So yung higher mortgage rates and inflation, actually mas inflation siya, no? So, mortgage rates and inflation, it made pre-selling anemic. So, pag titignan nyo siya, just 1/3 of pre-pandemic levels. Okay? So, itong pre-selling na to, it could be condominium or mga house and lots, no, na mga pre-selling na mga development. And this is also because, kaya bumababa din yung pre-selling dahil madami masyado, no? Dumadami na yung supply doon sa market. At ang nakikita natin diyan, yung oversupply in high-end, may oversupply in high-end properties at may kakulangan naman ng property development for lower segment markets. Okay? Which brings me to this again, ano, so nandun yung opportunity. So nandun sa atin nasa lower economic strata siya. At yun din naman yung kaya nating solusyonan with our real estate investments. Okay? So, ang fino-focus kasi ng mga malalaking kumpanya ay doon sa high-end property market dahil mas malaki, sa totoo lang, mas malaki naman talaga yung kinikita doon, no? Pero hindi natin kaya makipagsabayan sa kanila. Pero sa akin warning itong oversupply ng high-end properties na to kasi it may cause a real estate bubble. Alam nyo kasi ang nangyayari dyan, ano, sa totoong buhay, ang nangyayari dyan ay yung mga mayayaman, naghahanap sila parate kung saan nila ilalagay yung pera nila para ito ay lumago. Ano? So, kung ako mayaman, meron akong 1 billion pesos, for example, ano. So, alangan namang ilagay ko lang 'yan sa nakadeposit lang sa bangko. Eh, magkano lang yung kikitain nun. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng iba't ibang mga investments para mas lumaki pa ito. At isa sa mga paborito talaga nila is real estate investments. Ngayon, nakikita natin siya na yung pressure ng pagtaas ng presyo ng real estate ay hindi dahil sa natural na pagtaas nito, kundi dahil sa mataas na demand nanggagaling sa kanila. Masyado silang madaming pera. So sila din yung bumibili, sila din yung bumibili. Ito pataas lang ng pataas yung property values, which is for us, no, the 99% of us Filipinos ay hindi siya pabor, ano? So kung ano yan, maging bubble yan, magkaroon ng ano no, ng real estate bubble, lalabas yung totoong valuation ng mga real estate properties. Okay? 'Yon.
Sa high-end properties, mayroon daw pagbalik ng mga expats sa mga central business districts, pero hindi na ito Chinese, no? So, most expensive condominium projects in Metro Manila as of Q3 2023, yaan po ang presyo per square meter. It ranges from 495,000 pesos per square meter to 760,000 pesos per square meter. Nakakaloka, 'di ba? So, yan yung bagong highs this is luxury pricing, no, in terms of condominiums. Kasi sa ano, no, sa Eastwood ganyan, mga nasa 100,000 pesos per square meter ang condominium. So medyo nakakaloka yung presyohan. Kung titignan, i-compare niyan dun sa ano, no, sa Philinvest East na ano, no, na landed siya. Ilan ba yung sa amin dati was this one, ngayon this is wait lang. Yan. Anong okay, divide by 300. Sa amin ay sa area namin na may lupa is about 76,000 or around 75,000 pesos per square meter. No, that is with the land and with the condominium kasi sa totoo lang ay mas building lang ito kasi wala ka namang habol na doon sa sa lupa diyan kapag ikaw ay condominium owner unless you own a significant number of units within that. So pag titignan natin ito, no, yung 670,000 to 760,000 pesos per square meter na high-end property ay katumbas na yan ng 2 hanggang 3 socialized housing, no? Socialized houses na kapresyo niya, no? So, yun yung pinapakita ko lang yung disparity, no, na nakikita natin diyan, okay? Tapos, yung affordable to lower mid-income na segment ng real estate, ang nagda-drive daw talaga ng demand dyan ay galing sa mga overseas Filipino workers. At ito, yung mga condominiums na ang presyo ay nasa 2.5 to 7 million pesos. Yung mga 2.5 million pesos na yan, siguro makakakuha tayo ng mga maswerte na kung meron tayong 20 square meters dyan, no? So kung 2.5 million divided by 20 square meters, nasa 125,000 per square meter, no? Yung mga condominium na yan. And then OFWs din yung nagda-drive ng demand sa mga horizontal residential projects, particularly in the rural areas. And mayroon ding mga tinatawag na lot-only developments, yung mga OFWs na bumibili lang ng lupa. Okay? At ang good news din dito, yung mga OFWs talaga ay sila din yung nagsabi na according to the Bangko Sentral ng Pilipinas, mas malaki na ngayon yung porsyento ng mga OFWs na nagsasabi mag-aalat sila doon sa remittances na pinapadala nila for property acquisition from 8.1% a year ago to 11.7% ng 2023. Okay? So, 'yon. So ano yung ano ko, no, yung insight ko dito naman. Okay? Yung OFWs na nagbumibili ng mga condominiums, no, for investment will have longer ROI. At meron akong case study diyan mamaya. Kakakausap ko lang sa kanya. I've known this OFW since 2008. At yun nga, parang nung kinukwento ko about how to invest in a condominium na tama, parang naloka siya kasi kakabili lang niya nun ng kanyang condominium. At eto, nagkatotoo nga yung sinabi ko sa kanya. So, 2008, 2024 ngayon, so that's about 13 years? Sorry, 16 years ba yon? 2000, ano? Tama ba? 16 years, sir. 16 years ang nakaraan. So makikita natin mama yung ano, yung aking in-advise sa kanya at ano yung nangyari ngayon.
OFWs really are the new middle class, no? They are, no? Yan na talaga yung middle class natin. Wala na yung middle class in the 90s na the typical employee in the Philippines na siya yung middle class. Kasi ngayon sa Pilipinas, to be classified as middle class, dapat parang nasa senior level management ka dapat ng isang kumpanya. Okay? So, anong lumalabas dito? Malaki pala yung role ng mga OFWs, no, in terms of real estate investments in the Philippines. So far, no, pag titingnan natin ang insights, ang opportunity nasa low-end market at malaki yung role ng mga OFWs. Okay? Ito yung breakdown ng launches and take-up ng real estate properties given the first 9 months of 2023. This is also again according to Colliers, no? So yung luxury ay ayan, ang presyo niyan is greater than 20 million pesos na property. So ang launch niya ay 13% at ang take-up niya ay 11%. Okay? So pag nakikita nyo, no, parang ang dami yung nalo-launch pero konti, mas konti ng slight yung actually hindi slight kasi 2% 2% gap ng 13 to 11 medyo malaki yan, no? Tapos yung upscale naman, which is ang classification ng Colliers dyan ay 12 million to 20 million na properties, 9% yung nilaunch, 6% ang take-up. Okay? Ano yung ibig sabihin ng take-up? May bumili. Okay? Or may nag-commit, no? Doon sa property na yan. Sa upper mid-income, which is 7 million to 12 million na worth of property, 21% ang launch, 19% ang take-up. Tapos, ang lower middle income, which is 3.2 million pesos to 7 million na worth na property, 55% ang launch, 54% ang take-up. Okay? At makikita natin dito, no, nakakatawa, yung affordable, which is, I would say really, no, 99% of Filipinos would belong here, yung properties na yan, which is worth 2.5 million to 3.2 million pesos. 2% yung nilo-launch, 6% yung uptake. Anong ibig sabihin yan? Mas malakas yung demand kaysa doon sa supply. Okay? At ganun din doon sa economic, 750,000 to 2.5 million. At ang masaklap pa dyan, yung socialized yung socialized, which is I think about 60% of the market, no? Hindi siya nag-appear doon sa breakdown na yan. Yung mga less than 750,000 pesos na properties. Okay? So ano yung insights natin dito, no? Yung socialized housing is not even in the radar of real estate industry reports. Pero talaga yung mga mahihirap. At ano yung tinitignan natin dito? Yung mga magiging waiter doon sa business na pupunta doon sa mall. Yung magiging empleyado ng BPO doon sa opisina, no, na sinasabi nila na mag-o-open. Yung mga receptionist ng hotel doon sa sinasabi nilang i-launch na mga resort and hotel facilities, walang mabibiling bahay, 'di ba? So yun yung nakita ko na very stark in this reports, ano? So yun. So malls and offices in Metro Manila, ayan, nagkakaroon talaga ng increase in vacancy. So parang nakikita naman talaga in the when you visit the malls, no? At ang nagbo-boom ay yung outside of Metro Manila na mga offices. Okay? Tapos mayroon ding support for meetings, incentives, conferences, and exhibitions na facilities. Okay? So, kasi pinupush ng DOT na yung Philippines ay maging major MICE destination. So, kung isa-summarize natin siya, no, ano ba yung real estate outlook natin? There's opportunity for affordable housing support for the employees, no, resulting from the business opportunities or growth dahil sa real estate developments. May oversupply sa high-end market na
baka magkaroon ng baka maging bubble, real estate bubble, no? And yun nga, 1 square meter in high-end properties equals 2 to 3 socialized houses. Parang ang sakit sa heart, di ba? Ganun ka stark yung difference ng kayamanan sa Pilipinas. OFWs buying condos for investment will have longer ROI. Yung OFWs din talaga yung magda-drive, no, ng purchases natin, middle class for the real estate. At yung socialized housing talaga ay wala sa radar ng mga real estate industry players. So, given all of this, no, pag titingnan natin siya, nasan ba yung mga opportunities natin? Kung titignan natin yung support, no, doon sa mga growth na yun na tinitignan, mukhang kung sa Metro Manila natin titignan ay hindi papabor sa atin. Kasi sinasabi nga na, oy, ang office take-ups at saka yung saturation niya ay punong-puno na yung Metro Manila. So, nasaan yung opportunities? Nasa labas, no, ng Metro Manila. At nasa labas ng Metro Manila, focusing on the lower market segments. Okay? So, yan yung opportunities na meron tayo. Okay.